Mabilis naman nang lumipas ang oras at makikita natin na dumating na doon si Ching Ching at sinabi nito kay Chon na siya ang magmagsisilbing katulong nito habang nandoon siya sa tangklan. Sinabi din nito sa ating bida na pinapatawag na siya ng Poisonous Phoenix sa kanilang bar. Mayabang namang sinabi ng isang lalaki doon na wag na siyang magtanong at sumunod na lang ito sa kanyang katulong. Habang nakatingin ng masama kay Chon ay inisip nito na hindi niya alam kung paano ito nanalo sa kanilang master dati pero hindi na daw ito mauulit ngayon. Tumayo na din doon ang ating bida at sinabi nito sa lalaki na ansama naman niya makatingin at tinanong kung inggit ba ang pinagmumulan nito. Matapos noon ay tinabihan na niya si Ching Ching at sinabing umalis na sila doon bago pa siya atakihin ng lalaki gamit ang poison needle. Bigla naman itong nagalit at sinabi kay Chon na wala siyang karapatan para insultuhan ang mga warrior ng tangklan. Dahil sa lakas ng sigaw ng lalaki ay natakot sa kanya ang katulong pero hinawakan ito ng ating bida para kumalma ang babae. Hindi din ito pinansin ang sinabi sa kanya ng lalaki at sinabi lang kay Ching Ching na kailangan na nilang bilisin dahil baka lagyan pa daw ng Poisonous Phoenix ng lason ang kanyang pagkain. Hindi na natiis ng lalaki ang kanyang galit dahil dinamay ni Chon ang kanyang master kaya sumugod ito sa kanya para atakihin ito. Bigla naman itong napatigil ng mabilis dahil meron siyang narinig na pamilyar na boses at sinabi nito na tumigil na siya ngayon din. Iyon ang elder ng kanilang clan at sinabi nito sa lalaki na naiintindihan nito ang kanyang galit pero hindi nila pwedeng paghintayin ang kanilang leader. Tumingin naman ito sa ating bida at nakita niya ang ginawa nitong pagtanggal ng takot kay Ching Ching at ang malakas pero kalmado nitong aura. Inisip nito na hindi pala talaga tsamba ang kanyang pagkapanalo ng unang beses na laban nila ng Young Master. Sinabi nito sa babae na mauuna na sila ng lalaki sa bar at sumunod na lang daw sila doon ng ating bida. Habang naglalakad papunta doon ay pilit inaalala ni Chon kung ano nga ba ang nangyayari sa bar ng tangklan. Narinig naman ng babae ang kanyang tanong at sinabi nito na kung gusto niya ay pwede niya itong ipaliwanag kay Chon. Kadalasan daw ay sarado ang kanilang bar at dalawa lang ang rason kung bakit nila ito binubuksan. Ang una daw ay binubuksan nila ito pag meron silang importanteng bisita at ang pangalawa ay pag gagawin na nila ang revenge sa isang tao. Bigla namang sumalubong sa kanila ang napakalakas na hiyawan ng mga tao at sinisigaw ng mga ito ang drinking game. Pagkaupo ay naalala naman na bigla ng ating bida kung ano ang ginagawa sa bar na iyon. Pag merong kasing kaaway ang mga tangklan ay hindi nila ito hinahayaan pang mabuhay sa mundo ng Murim. Sinabi sa kanya ng Poisonous Phoenix na simple lang ang kanilang laro dahil iinumin lang niya ang ibibigay nitong lason at ang kailangan lang niyang gawin ay mabuhay o mamatay. Pero, pinaliwanag sa kanya ng babae na dahil hindi naman siya kaaway ng kanilang clan ay hindi nila ito hahayaang mamatay. Pag napansin nila na hindi na nito kaya ang lason ay gagamutin agad siya ng kanilang leader kaya hindi nito kailangan masyadong matakot. Nakita naman ng kanilang leader si Chon at sinabi nito na mukhang hindi ito magtatagal kaya tinanong nito kung kailangan ba talaga na nandun pa siya. Sinabi naman sa kanya ng kanilang elder na siya lang ang makakapagligtas sa lalaki kung hindi nito kayanin ang lason kaya importante na nandun siya. Wala naman na itong nagawa kaya tumayo na ito at sinabi sa lahat na mag-uumpisa na sila. Sa oras daw na iyon ay walang kahit na sino ang pwedeng gumalaw ng sobra nang wala ang kanyang permiso. Pinaliwanag din nito na sa pastahan na iyon, kailangan inumin ng ating bida ang 5 lason na ibibigay sa kanya ng kanyang anak. Kailangan din itong magsalita agad pagkatapos ng bawat shot para malaman nila kung okay pa ba ito o hindi. Kung wala daw problema doon ang dalawa ay pwede na silang mag-umpisa. Kinuha na ng Poisonous Phoenix ang isang bote ng alak at tinanong kay Chon kung mahilig ba itong uminom. Unti-unti niya itong nilagay sa isang maliit na baso at sinabing hindi lahat ng tao ay magkakaroon ng pagkakataon para mainom ang 15 taong gulang na alak na iyon. Pero, pinaalala nito ang kanilang ginagawa at sinabing hinaluan niya ito ng malakas na lason. Habang tinitignan ng ating bida ang alak ay naririnig nito ang mga nanunood na sinabing hindi daw ito tatagal dahil doon pa lang ay matatalo na ito. Nung handa na si Chon ay mabilis nitong ininom ang shot at bigla na lang nanahimik ang lahat. Nung malunok na niya ito ay nakangiti lang nitong sinabi na antapang daw ng alak pero masarap ang lasa nito. Hindi naman makapaniwala doon ang lahat ng mga nanunood dahil parang wala lang daw sa kanya ang lason.
Bigla na lang itong nagsalita at sinabi sa babae na ibigay na nito agad sa kanya ang pangalawang shot para matapos na agad sila doon. Hindi naman natuwa doon ang Poisonous Phoenix kaya nasira nito ang kanyang dalang alak habang nakatingin ng masama kay Chon. Bigla itong tumingin sa kanyang alalay dahil pinakuha nito ang sunod na iinumin ng ating bida. Hindi naman natakot doon si Chon at masaya lang niyang sinabi na handa na siya para sa pangalawa niyang shot. Binuksan na ito ng Phoenix at sinabi sa kanyang kalaban na mawawala din ang ngiti nito sa kanyang mukha. Ang alak na iyon pala ay merong halong Flaming Lotus Poison na kilalang kilala sa kanilang clan. Nagulat naman doon ang elder at sinabi ng kanyang tatay na seryoso na talaga ang kanyang anak. Ang Flaming Lotus Poison pala ay isang artipisyal na lason na gawa sa napakamakapangyarihang Yankee. Nagulat daw sila dahil kinaya ng ating bida ang unang lason na kanyang ininom at nagawa daw siguro niya iyon dahil sa napakarami niyang internal ki. Pero, ibang klase daw ang Flaming Lotus Poison dahil hindi ito kayang tanggalin gamit lamang ang internal ki. Tumayo naman na ang elder para maghanda at sinabi na rin ito sa kanilang leader na kailangan nitong kumilos agad pag nawalan ng malay si Chon. Nabigla naman ulit ang lahat dahil inamoy lang ito saglit ng ating bida at ininom na rin ito pagkatapos. Nung nakita ng lahat na parang okay pa rin si Chon ay inisip nila na meron sigurong mali. Inisip ng elder na kahit gaano karami ang internal ki ng ating bida ay hindi pa rin ito posible. Dahil doon ay lumapit ito sa Poisonous Phoenix at tinanong kung pwede ba nitong makita ang alak na kanyang hawak. Inamoy ito ng matanda at sinabi sa lahat na sigurado siya na meron itong lason. Para makasigurado ay naglagay ito sa isang maliit na baso at siya mismo ang tumikim nito. Pagkatapos noon ay tumingin ito sa kanilang leader at sinabi na meron talagang lason ang alak na iyon. Tinignan nito si Chon at nakita nito na hindi bumilis ang paghinga nito at hindi rin namumula ang kanyang mga mata kaya hindi talaga ito nalason. Sinigaw nito sa lahat ng nandoon na ang meron si Chon ay ang tinatawag nilang poison immunity. Hindi pinansin ng ating bida ang sinabi ng kanilang elder pero inasar ulit nito ang kanyang kalaban at nakakalokong tinanong kung nasaan na ang susunod niyang iinumin. Hindi na pinakita ang mga sumunod na nangyari pero makikita natin na pinag-uusapan na ng mga tao na natalo na naman ni Chon ang Poisonous Phoenix. Pinag-uusapan na din ito ng kanilang leader at sinabi nito sa kanyang mga elder na kung hindi lang dahil sa edad nito ay ginawa na sana niya itong son-in-law. Nanlaki naman ang tenga nito nung sinabi sa kanya ng mga elder na hindi pa naman daw huli ang lahat at lalo silang lalakas kung mapupunta sa kanila ang ating bida. Nalaman naman ng kanilang leader na ang pastahan nilang dalawa ng kanyang anak ay ang pagsama at pagtulong nito sa paggawa ng gamot para kay Chon. Hindi naman ito nagalit at sinabi lang sa babae na ayos lang iyon dahil pupunta rin naman daw siya sa Gangho. Hindi daw nito kailangang mag-alala dahil pasusundan siya nito sa ilang mga bantay at kung magugustuhan din pala niya ang ating bida ay subukan daw sana niya itong dalhin sa kanilang pamilya. Bago sila maghiwalay ay sinabi din sa kanya ng kanyang tatay na pagbalik niya ay kailangan niyang bisitahin ang kanyang kapatid na lalaki at tulungan siya sa kanyang ginagawa. Bigla namang nabalitaan ni Chon na meron na pala siyang alias at ito ay Feng Chu o Young Phoenix pero hindi niya ito nagustuhan. Umabot na rin ang balitang iyon sa Mount Hua Sect at masaya ang lahat dahil doon. Pero, makikita natin na nakasimangot si Wool dahil ano daw ba kasi ang ginagawa ng kanyang senior brother sa Gangho. Nahuli naman siya ng kanyang master at tinanong nito kung bakit mukha itong bad trip. Sinabi nito na ang rason niya ay si Chon dahil narinig kasi nito na meron na itong bagong alias at meron pa itong kasamang babae sa Gangho. Sinabi nito na alam niyang hindi magaling kumausap ng mga tao ang kanyang senior brother kaya malamang ay lagi itong walang kasama kaya kailangan daw niyang mag-ensayo ng lubos para makasunod na ito sa kanya agad sa Gangho. Sa dating buhay ni Chon, kilala ang Sword Demon dahil wala atang makakatalo dito pagdating sa espada. Pero, alam ng ating bida kung ano ang nag-iisang kahinaan nito. Bago pa siya mabansagang Sword Demon ay nagkaroon ang nag-iisa niyang anak na babae ng malubhang sakit at walang kahit na sino ang may kayang gumamot dito. Dahil doon ay inipon nito ang lahat ng makakaya niyang pera para dalhin ito sa pinakamagandang ospital pero tinawanan lang sila doon at pinaalis. Mawawalan na sana ito ng pag-asa pero bigla na lang dumating sa kanila ang Dark Heavens faction. Ang pangyayaring iyon ay ang pinakamasamang nangyari para sa buong Murim.
Inisip ng ating bida na dahil sa ginawang iyon ng Dark Heavens faction ay nakuha nila ang tiwala ng Sword Demon kaya uunahan niya ang mga ito bago pa iyon mangyari ulit. Pero, hindi niya iyon kayang gawin mag-isa dahil wala siyang kaalaman sa poison o gamot. Habang bumabiyahe sa karuwahe ay hindi pa rin daw makapaniwala ang Poisonous Phoenix sa nangyari. Nagreklamo din naman agad si Chon at tinanong sa babae kung ganun ba talaga siya kainis. Sinabi din nito na hindi naman daw siguro aatras ang tanyag na Poisonous Phoenix sa kanilang pinag-usapan dahil lang ayaw nito kay Chon. Makalipas ang ilan pang oras ng asaran ay dumating na din sila sa wakas sa Nanchang, Jiangxi. Nagalit naman ang isa sa bantay ng babae dahil bakit daw nito dinala ang kanilang young master sa delikadong lugar. Pinakita dito ang mapa ng lugar at ang namumuno pala sa lugar na iyon ay ang River of Evil. Sinabi sa kanila ng ating bida na hindi naman porket masasamang tao ang namamalakad sa isang lugar ay puno na ito ng mga masasamang tao. Hindi pa rin naman nakumbinsi doon ang bantay kaya sinigawan pa rin nito si Chon at makikita natin na hindi ito nagpatalo sa bantay dahil galit din itong sumigaw. Bigla namang tumahimik ang dalawa dahil galit na sinabi sa kanila ng Poisonous Phoenix na nakakahiya na sila. Kung hindi daw sila titigil ay hindi na ito sasama sa kanila. Dahil nakita nito na sumunod naman sa kanya ang dalawa ay sinabi na nito sa iba nilang bantay na masyadong marami kung sasama silang lahat kaya 3 lang daw ang susunod. Makalipas ang ilang minuto lang ay dumating na din sila sa isang maliit na bahay. Bago sila kumatok ay binalaan muna ng ating bida ang Phoenix na wag ito masyadong bastos sa harap ng kanilang kakausapin. Tatanungin pa sana nito si Chon kung sino ba ang kanilang kakausapin pero bigla na lang bumukas ang pinto sa kanilang harapan. Hindi nagpakilala ang ating bida sa bantay at hinanap lang nito ang tinatawag nilang money-crazed sword phantom. Bigla namang nilabas ng mga ito ang kanilang mga sandata at tinanong kung paano nila nalaman ang pangalang yun. Kung hindi daw sila magpapakilala agad ay hindi na sila makakaalis sa lugar na iyon ng buhay. Bago pa magkagulo ay tumigil na ang lahat dahil narinig nila ang kanilang boss at sinabi nito na padaanin nila ito. Iyon ay ang Sword Demon of Mizar na si Wukyu. Hindi naman nakapagsalita agad si Chon dahil hindi daw nito moari ang lakas ng martial artist na nasa harap niya. Hindi din naman nagsalita agad ang Sword Demon pero napansin nito ang damit ng ating bida at inisip na galing ito sa Mount Hua sect. Sinuri rin niya ito at sinabing nakagawa ng isang halimaw ang Mount Hua dahil ganon na daw siya kalakas sa mura nitong edad. Nakita rin niya ang mga bantay ng Phoenix at inisip na meron din silang kasamang mga experts. Kung away daw ang pinunta nila doon ay mahihirapan siya dahil hindi nito kayang talunin ang mga iyon habang pinoprotektahan ang kanyang anak. Bigla namang nagtaas ng kamay ang ating bida at sinabing hindi sila pumunta doon para labanan ang money-crazed sword phantom. Dederechohin na daw niya ang lalaki at sinabing kaya sila nagpunta doon ay para tulungan ang anak nitong may sakit. Bigla naman itong nagalit at sinabing hindi sila nito mapapatawad kung niloloko lang nila ito. Sinabi ni Chon sa babae na tanggalin na nito ang kanyang maskara para makita siya ng mga ito. Nagulat naman ang lahat dahil bigla nilang nakilala ang Poisonous Phoenix at nagtaka kung ano ang ginagawa nito doon. Yumuko ang ating bida para ibaba ang kanyang espada sa lapag at sinabing pwede nila itong ibigay sa kanila para maniwala ang mga ito. Nagpakilala na rin ito at sinabing siya ay isang disciple ng Mount Hua sect at ang tawag ng iba sa kanya ay Young Phoenix. Sinabi naman ng Sword Demon na walang kahit na sino ang may kayang magpagaling sa kanyang anak kaya ano naman daw ang maitutulong sa kanya ng isang martial arts expert na galing sa isang magandang sect. Sinabi ni Chon na hindi naman siya ang tutulong dahil ang Poisonous Phoenix ang gagawa ng gamot ng kanyang anak. Wala naman ang nagawa ang Sword Demon dahil desperado din ito kaya pinapasok na niya ang mga ito sa loob. Makikita natin doon ang anak ng Sword Demon na nakahiga lang at nahihirapang huminga. Nilapitan naman agad ito ng Phoenix dahil napansin nito na hindi maganda ang kanyang kalagayan. Bigla itong nagulat dahil sinabi sa kanya ng tatay ng babae na puputulan nito ang kamay ng Phoenix pag nakita nito na meron siyang kakaibang ginagawa. Sinabi naman sa kanya ng babae na hindi nito kailangang mag-alala dahil gagawin nito ang lahat para tulungan siya. Hinawakan nito ang kamay ng bata para mas makita pa nito kung ano talaga ang problema sa kanya. Meron na siyang ideya kung ano ang nangyari kaya tinanong nito ang kanyang tatay kung meron bang nangyari sa kanyang asawa habang buntis ito sa kanilang anak.
Sinabi nito na nakagat daw siya ng isang centipede pero dinala naman nila ito agad sa doktor at naagapan naman daw ito agad. Tama nga ang hinala ng Phoenix kaya tinanong nito kung malapit na ba siyang manganak ng mga panahong iyon at sinabi sa kanya ng tatay na tama nga siya. Pinaliwanag sa kanila ng Poisonous Phoenix na hindi siguro napansin ng mga doktor dati pero sobrang delikado daw na malaso ng isang tao habang nagbubuntis. Napansin naman ng Sword Demon na parang alam nga talaga ng babae kung ano ang problema kaya tinanong niya ito kung ano ang sakit ng kanyang anak. Malungkot naman itong sinabi sa kanya na ang nangyari sa kanila ay ang tinatawag na fetus poisoning. Pinaliwanag nito na ginagawa ang teknik na iyon para magkaroon ng poison resistance ang mga bata kahit hindi pa sila pinapanganak. Ang madalas daw gumamit noon ay ang mga galing sa Demon Church pero kahit sila ay tinihil na ito dahil sobrang liit lang kasi ang tsansang mabuhay ang nanay at ang anak. Hindi makapaniwala ang tatay dahil sinabi sa kanya ng Phoenix na damaloy ang laso ng centipede sa kanyang anak nung nasa tiyan pa lang ito ng kanyang asawa. Halos maiyak naman ang Sword Demon dahil ang buong akala nito ay nagmana lang ito sa kanyang nanay kaya ito mahina. Sinabi din ng babae na sobrang konti lang ng lason na nasa katawan ng bata kaya ang makakapansin lang dito ay ang kagaya niyang bihasa sa lason o kaya ang tinatawag nilang God Doctor. Nung narinig iyon ng Sword Demon ay lumuhad ito ng sobrang lakas sa kanilang harapan at sinabing gagawin nito ang lahat basta mapagaling lang nila ang kanyang anak. Tinanong naman ng ating bida ang Phoenix kung ano ang sa tingin niya. Tumayo ito at sinabi sa kanila na hindi lang basta-basta ang pangalan niyang Phoenix. Pero, para magawa daw niya iyon ay kakailanganin nito ang tulong ng artifact na Mind and Key Separator. Alam ng ating bida kung ano ang artifact na iyon kaya kitang-kita sa mukha nito ang gulat. Gaya ng nasa pangalan, ang ginagawa ng artifact na iyon ay pinaghihiwalay ang ki ng isang martial artist at ang kanyang pagkatao sa maraming piraso. Pinaliwanag pa ito lalo ng babae at sinabing para itong dalawang teknik na ginagamit ng isang tao, ang sword technique at ang fist technique. Hindi lang daw ang sandata ang pinagkaiba nila dahil iba din dapat ang ki na kailangan nitong gamitin para magawa ng maayos ang kanya-kanyang teknik. Pero, pag ginamit nito ang Mind and Key Separator ay magagawa nitong gamitin ang dalawang teknik ng sabay kahit magkaiba ito. Naalala naman bigla ng ating bida na ginamit ito ng Dark Heavens faction dati para gamutin ang anak ng Sword Demon kaya malamang daw ay nasa masamang sektang artifact. Sinabi na nito sa grupo na sa pagkakaalam niya ay nasa isa sa mga 8 sects of evil ang kanilang hinahanap na artifact. Bigla namang nagulat ang dalawa dahil sinabi sa kanila ng Sword Demon na hindi siya pwedeng pumunta sa lugar na iyon. Tinanong sa kanya ng Poisonous Phoenix na akala daw ba niya ay gagawin nito ang lahat para iligtas ang kanyang anak. Nakuha naman agad ng ating bida ang ibig sabihin ng warrior at sinabi nito sa babae na iyon daw mismo ang rason kung bakit hindi siya pwedeng umalis. Kung saan-saan kasi pumunta ang Sword Demon para makakuha ng pera panggamot sa kanyang anak at ang naging resulta noon ay madami ang nagalit sa kanya na galing sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kahit hindi pa daw alam ng kanyang mga kaaway ang eksakto nilang lokasyon ay nabalitaan na nito na nandoon na ang mga iyon sa kanilang city kaya kailangan niyang bantayan ang kanyang anak. Sinabi naman sa kanila ng ating bida na wag na lang nilang iwan ang may sakit dahil siya na mismo ang kukuha sa artifact. Pinatigil naman siya agad ng Poisonous Phoenix at sinabing hindi niya alam kung bakit nasa 8 sects of evil ang artifact pero hindi daw niya dapat maliitin ang mga iyon. Ngumiti lang si Chon at sinabi sa kanyang kasama na alam niya iyon at hindi naman siya gagawa ng ikakapahamak niya.